Nandito ulit tayo sa I24 News English. Ako si Natasha Kerchak. Salamat sa pagsama. Tuloy pa rin ang digmaan at patuloy na tinatarget ng Republikang Islamiko ng Iran ang Israel manpapaputok ng 7 bugso ng balistikong missile mula hating gabi sa buong bansa. Mga 2 oras ang nakalipas, may pansabog sa Naut Shovad Industrial Zone malapit sa lungsod ng Beersheba sa timog Israel. Walang naiulat na nasugatan, ngunit abala ang fire at rescue teams sa panselyo at pagkontrol sa mga nasirang chemical storage units sa pabrika matapos ang ulat ng pagtagas ng pinaniniwalaang pestisidyo. Pinapayahan ang publiko na iwasan ang lugar, manatili sa loob at isara ang mga bintana. Ayon sa Adama na gumagawa ng aktibong sangkap para sa proteksyon ng pananim, tinamaan ang kanilang planta sa katimugang Israel sa pag-atake. Sinasabi nilang tinamaan ito ng Iranian missile o ng mga labi ng missile, pero hindi pa ito nakukumpirma. Noong Sabado, sa katapusan ng linggo, isang direktang pag-atake ng Iranian na missile ang tumama malapit sa Jerusalem na nadulot ng sugat sa hindi bababa sa 19 na tao dahil sa shrapnel at pinsala mula sa pangsabog at nagdulot ng matinding pagkasira sa mga bahay at sasakyan. Ayon sa IDF, nabigo ang mga pagharang at patuloy ang pag-atake sa iba't ibang lugar. Tinarget din ng Iran ang Eilat. Sa Hilaga, nagpakawala ang Hezbollah ng humigit kumulang 250 na rocket sa loob lamang ng nakaraang 24 na oras. Karamihan ay nakatutok sa mga tropa ng IDF sa loob ng Lebanon, pero may ilan ding tumawid papasok sa teritoryo ng Israel. Pinalawig ng Homefront Command ng IDF ang kasalukuyang mga alituntunin sa panahon ng digmaan hanggang Lunes ng gabi, kaya bawal pa rin ang gawaing pang-edukasyon sa karamihan ng bansa. At pagsapit ng Lunes, iyon ay bukas ng 8:00 ng gabi. Magkakaroon ng bagong pagsusuri. Lilipat na ako sa ating mga panauhin sa studio. Kasama natin si Yakov Lapin, Security Analyst, at si Dan Perry, International Affairs Analyst. Una, gusto kong lumapit kay Yakov tungkol sa mga pag-atake na ating nasasaksihan, lalo na sa katimugang bahagi ng Israel. Parang mas naging focus ngayon ang katimugang bahagi ng bansa, lalo na sa sunod-sunod na mga pag-atake na nakita natin nitong mga nakaraang araw. Sabihin mo kung ano ang target ng Iran doon at ano talaga ang mga tinatamaan. Sa mga nakaraang araw, nagbanta ang IRGC na maghihiganti sila, kumbaga, para sa pag-atake ng Israel sa 2 pabrikang bakal sa Iran. Masakit na atake ito para sa rehimen dahil ang bakal ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kita sa pag-export at mahalagang bahagi ng kanilang ekonomiya. Mukhang tinatarget nila ang industriya ng Israel bilang tugon. Siyempre, hindi ito maikukumpara at hindi rin pantay. Bawat pinaputok ng Israel patungo sa target nito ay nakararating at sumasabog doon. At higit sa 90% ng mga misil ng Iran at iba pang pagtatangkang umatake sa Israel ay nasasabat. Pero dahil sa batas ng probabilidad, may maliit na porsyento pa ring nakakalusot. At ang abala na dulot nila sa Homefront Command at iba pa at iba pa. Ito ang hindi pantay na digmaan na kanilang kinabibilangan. Itinayo nila ang IRGC para gawin mismo ito, para manatiling may kakayahang magpaputok kahit iisang digit lang ang bilang, at para magbigay ng impresyon na sila ay kasali pa rin sa laban na ito. Dahil dito, marami ang hindi na iniisip ang malaking estratehikong pinsalang tinamo ng rehimeng ito. Ito rin ang kanilang ginagawa. Sige, ngayon naman sa US, ayon sa mga ulat, aktibo nang naghahanda ang Pentagon para sa posibleng operasyong panlupa sa Iran na magpapakita ng matinding paglala ng digmaan. Sabi ng mga opisyal ng US sa Washington Post, hindi pa ito ganap na pananakop, ngunit posibleng magsangkot ng libu-libong sundalo. Ayon sa ulat, magkasanib na Special Forces at karaniwang impanterya ang magsasagawa ng pinalawig na raid sa malapit sa baybayin ng Iran, malapit sa Strait of Hormuz. Kasama rito ang pagsakop sa mga isla na kontrolado ng rehimen at pagkatapos ay pagpapanatili ng kontrol sa mga ito sa loob ng ilang panahon. Dito, tumataas ang panganib. Ayon sa mga eksperto, kapag humawak ng teritoryo ang US, mas nalalantad sila sa digmaan na pumatay ng 13 sundalo at sumugat ng mahigit 300. Wala pang pinanadesisyon pero malinaw na nakalatag na ang mga opsyon. Kasabay nito, lumalawak ang tugon ng Iran. Tinaman ng Iran ang mga industrial na lugar sa UAE at Bahrain. Nadbanta rin na yon ang IRGC sa mga universidad na konektado sa Amerika sa rehiyon. Lilipat tayo na yon sa senior US correspondent na si Mike Wagenheim mula sa White House. Siyempre, mga ulat pa lang ito sa ngayon. Pero ano ang nakikita natin pagdating sa posibleng tugon ng Amerika sa ideya na maaring may mga tropang Amerikano sa lupa sa Iran?
Hindi talaga ito isang popular na ideya at ang mismong digmaan ay hindi rin gaanong sinusuportahan ng pangkalahatang publiko rito sa Estados Unidos. Kaya sa maraming dahilan, para sa mga demokratiko, isa na namang labis na hakbang ito ni Pangulong Trump na nakatuon sa ibang bagay bukod sa pagiging abot kaya para sa mga miyembro, ilang miyembro, hindi lahat, pero ilang miyembro ng tinatawag niyang mega base. Pakiramdam nila na bali ang pangakong huwag makisangkot sa ganitong digmaan sa ibang bansa simula pa lang. Ngayon, kapag dinagdagan mo ng bahagi ng mga sundalong panlupa at pinag-uusapan mo ang pagpapalawig ng digmaan, sinabi ng isang opisyal ng US na maaari itong magdagdag ng mga linggo. Sinabi naman ng isa pa na maaari itong magtagal ng mga buwan. Ang tumataas na presyo ng enerhiya na kasabay nito ay tiyak na hindi bababa dahil sa mga sundalong panlupa sa maikling panahon. Malamang natataas pa nga ito kung tutuusin. Dagdag pa riyan, check na may mamamatay, mawawalan ng yaman at mawawala ang focus sa ekonomiya. Ang mga Republikano sa Kongreso ngayon ay malamang na hindi nasasangayon dito ng matagal bilang isang grupo dahil sa presyur na dulot nito sa kanila sa pakikitungo sa kanilang mga nasasakupan pagdating sa issue ng affordability. Hindi popular ang digmaan mula umpisa, dagdag pa rito ang pagpapadala ng mga sundalong panlupa at lahat ng kaakibat nito. Wala pang survey dahil hindi pa ito nangyayari, pero ang ideya ay tiyak na hindi makakatulong sa kasikatan ng Pangulo. Sige, manatili ka sa amin. Babalikan ka namin maya-maya, Mike. Gusto ko lang lumipat sa ating mga analyst dito sa studio. Yakov, gusto kitang tanungin sandali tungkol sa kung ano talaga ang mga layunin. Bakit kailangang magpadala ng mga sundalong panlupa ngayon? Ano ang magiging epekto nito? Sa tingin ko, nasa punto tayo na yon kung saan bawat panig ay mag-iisip kung kailangan bang magpalala ng sitwasyon o kung may paraan para umatras. Sabi ng mga Amerikano, matagal nang naghahanda ang CENTCOM para sa digmaang ito. Hindi lang isang araw. Mayroon silang mga contingency plans sakaling hindi mapilit ng airstrike phase ang rehimeng Iranian na buksan ang Hormuz. Sa tutroy lang, ang pagbubukas ng Hormuz ay ibang usapan at hiwalay sa pagtigil ng pagpapaputok ng missile sa Israel at mga kaalyado ng US sa Gulpo. Kung higit ng rehimen ng pagpapatuloy, sabi ng mga Amerikano, may mga contingency plan na kami. Ang Kharg Island ang dinadaanan ng 70% ng mga export ng Iran. Kapag mangyari ito, babagsak ang ekonomiya ng Iran. Mismong Pangulo na ang nagsabing posibleng atakihin ang electric grid ng Iran at ilubog ang Islamic Republic sa dilim. Kaya tinatalakay na ang ganitong mga opsyon. Pero kasabay nito, malinaw na ipinapahiwatig ng Pangulo ng US na kung may pagkakataon para umatras o magkasundo, interesado siya. Tama, Dan. Ikaw naman ang katanungin ko. Gusto ko malaman ang opinion mo kung tactical lang ba ito sa negosasyon, lalo na't may usapan sa Islamic Republic at Estados Unidos o posible talagang mangyari ito. Ngayon, puro taktika sa negosasyon. Pero may mga bagay na di pwedeng pag-usapan o ikompromiso. At gaya ng dati, ang tanong ay, ang mga layunin. Tagumpay ito para sa Iran dahil ngayon hinihiling lang sa kanila na itigil ang pagpapaputok sa mga kaalyado ng Israel sa Gulpo at buksan muli ang kipot ng Hormuz na hindi naman naging issue bago ang digmaan. Ibig sabihin noon ay makukuha ng Iran ang gusto nila. Ang usapan na yon ay tila hindi na tungkol sa kung ano ang hinihini ng US sa Iran at iyon mismo ay isang tagumpay para sa Iran. At iyan ang dahilan kung bakit kitang-kita natin na nagkaroon ng pagbabago sa pananaw dito. Noong simula ng digmaan, labis na nabugbog ang mga Iranian, nawalan ng liderato at tila dehado. Kaya't may usapan noon tungkol sa pagsuko o pagpapalit ng rehimen. Ang katotohanan nabuhay ang rehimen ng isang buwan at sa puntong ito ay nailipat na nila ang usapan sa kung paano tatapusin ang naging kontra-atake nila ay isang tagumpay na para sa kanila na nagpaparamdam sa kanila na sila ang nananalo sa digmaan. Nababahala ako para kay Trump na yon dahil dapat niyang gawing tagumpay ito bago ang midterms. Sa laki ng kapalit, hindi ko akalaing basta na lang siyang susuko sa pananakot ng Hormuz o sa mga misil laban sa kanyang mga kaalyado. Ipinapahiwatig nito na maaring lumala ang sitwasyon gaya ng pagsakop sa Kharg Island o ibang ari-arian. Sige, punta na tayo sa susunod na kwento. Kakalabas lang ito. 10 Kuwaiti militar ang nasugatan sa bagong pag-atake ng Iranian ballistic missile sa isang kampo militar sa bansa niyon sa Gulpo, ayon sa Kuwaiti Army. Kaya tulad ng narinig natin, patuloy pa rin ang pag-atake ng Iran sa mga bansa sa Gulpo. Samantala, malawakang mga protesta ang kumakalat sa buong Estados Unidos at lalo pa itong lumalaki, hindi lumiit. Ang No Kings anti-Trump rallies ay nagtipon ng tao sa lahat ng 50 estado na may mahigit 3,000 na event.
Marami ay kasalukuyang ginaganap sa labas ng mga pangunahing lungsod. Palatandaan na kumakalat na rin ito sa konserbatibong lugar. Ang mga protesta ay dulot ng galit sa paghawak ni Pangulong Donald Trump sa digmaan laban sa Iran, pagtaas ng presyo ng gasolina at alalahanin sa kapangyarihan ng ehekutibo. Sabi ng mga tagapag-organisa, dumarami ang sumasali sa suburban at tradisyonal na republikanong lugar. May halos 40% pantaas sa maliliit na kaganapan mula simula ng kilusan. Dahil papalapit na ang midterm elections, tanong ngayon kung ang enerhiya sa lansangan ay magdudulot ng totoong epekto sa balota na bumabalik sa White House kung nasaan ang senior US correspondent na si Mike Wagenheim. Alam mo, nakikita nating lumalawak ang mga protesta. Gaano kahalaga ang pagbabagong ito sa larangan ng politika? At ang mga protesta ba ay kasing laki ng ipinapakita sa mga international na balita? Tandaan, dahil napakalawak ng mga protesta, mahigit 3,000 lokasyon sa US at 3,000 din sa mundo, mahirap mapatunayan ng independyente ang kabuuang bilang. Ayon sa organizers, mahigit 8 milyon daw ang dumalo. Kung totoo, ito ang magiging ikalawang pinakamalaking protesta sa isang araw sa kasaysayan ng US. Ang naunang may hawak ng record o ang pinakamataas sa lahat ay Earth Day. Dekada na ang lumipas. Bukod pa rito, tingin ko, yung sinabi mo tungkol sa pagkalat nito sa mga rural at konserbatibong lugar ay siguradong magdudulot ng pag-aalala sa White House. Pakinggan mo, hindi ko iniisip na nakatutok lang sila sa mga particular na protesta na ito, pero bahagi ito ng mas malawak na sentimiento sa buong bansa ngayon. Tingnan mo ang mga special elections at manahalalan sa pagkagobernador na pumabor sa mga demokratiko. Isang demokratiko ang nanalo kamakailan sa distrito ni Donald Trump sa Mar-a-Lago, Florida. Tumingin ka naman sa ibang banda, maraming republikano ang sabay-sabay na nagle-resign sa Kongreso ngayon, gusto na nilang umalis bago pa sila matakot na baka maagaw ng mga demokratiko ang malaking bahagi ng kapangyarihan. Kaya ang mga numero mismo ay nagsasabi lang ng maliit na bahagi ng kwento ng mas malawak na alalahanin ngayon para sa mga republikano. Sa paparating na midterm elections, anong uri ng kandidato ang maaaring itapat ng mga republikano? Subukang itaboy ang inaasahang malakas na pag-angat ng mga demokratiko sa mga susunod na halalan. Gaano kalaki ang bahagi ng kilos protestang ito tungkol sa digmaan sa Iran kumpara sa pangkalahatang pagkadismaya sa administrasyon? At alam mo, ano kaya ang ibig sabihin nito pagdating sa mga midterm elections para kay Trump? Ano kaya ang magiging itsura ng natitirang bahagi ng kanyang pagkapangulo kung hindi ayon sa plano ang kalalabasan ng midterm elections? Mahirap sukatin at maghiwa-hiwalayan kada issue, pero tandaan, hindi ito ang unang bugso ng tinatawag na No Kings na mga protesta. Ikatlong beses na ito ngayon at 2 beses pa bago ang digmaan sa Iran. Mayroon pang ibang pangunahing issue tulad ng imigrasyon, mga alalahanin sa gastusin sa pamumuhay gaya ng healthcare, gasto sa pabahay at mga bagay na katulad nito. Maging ang Ukraine isang digmaan sa ibang bansa ay naging mas mahalaga noon. Kaya mahirap talagang paghiwa-hiwalayan ito. Pero muli, gaya na napag-usapan natin kanina, Natasha, dahil sa kawalan ng popularidad ng digmaan at sa takbo nito ngayon, kapag may isa ka pang idinagdag na issue, siguradong hindi ito nakakatulong sa Pangulo. Sige Mike, salamat sa update na yan. Alam mo, sa Israel, mahigit 20 katao na ang inaresto ng pulisa sa mga protesta laban sa digmaan sa Tel Aviv at Haifa. Nagtipon ang daan-daang tao sa iba't ibang lungsod nitong weekend para sa pinakamalaking protesta mula nang magsimula ang labanan. 21 tao ang inaresto matapos kumilos ang mga pulis para paalisin ang mga tao dahil sa mga ipinapatupad na restriksyon ng Homefront Command laban sa malalaking pantitipon. Makikita ngayon sa mga kuha na sa pilitang pinapaalis ng pulis ang mga nagpoprotesta, tinutulak ang mga demonstrador at nagkakaroon ng komprontasyon sa mga mambabatas tulad ni Ayman Odeh, Arabong miyembro ng Knesset. Nangyayari ito habang karamihan sa mga Israeli ang sumusuporta sa digmaan kontra Iran. Ayon sa mga survey ngayong buwan, lalo na noong mas maaga pa ngayong buwan, natuklasan na 73% ng mga Hudyo sa Israel ay sumusuporta sa nagpapatuloy na opensiba ng US-Israel. 26% lang ng Arabang Israeli ang sumagot ng pareho. Lilipat na ako sa International Affairs Analyst natin, Dan Perry. Mukhang nakikita pa rin natin ang napakalaking suporta para sa digmaan laban sa Iran. Masasabi mo bang may pagbabago? Kahit mahigit 1 buwan na tayong ganito at di pa rin nagbabago ang mga panuntunan ng Homefront Command? Malamang bababa ito sa paglipas ng panahon, pero mahalaga pa rin na malaki ang simpatya ng publiko ng Israel sa aksyon laban sa Iran. Ang mga hinihingi tungkol sa pagtatapos ng mga misil,
nuclear program at militia program ng Hezbollah, Hamas at Houthis. Habang hindi nagdudulot ng napakabigat na kapalit sa mga sibilyan sa Israel. Ngayon, syempre, halos 12 o higit pa napatay, pero hindi ito 20,000. Handa ang mga Israeli sa ilang casualty, pero hindi sa malawakang casualty. Habang nagpapatuloy ito dahil sa Iron Dome, Arrow 3 at iba pang missile defense na kadalasan matagumpay ayon kay Yaakov, may ilan misil pa ring makakalusot dahil sa batas ng probabilidad. Hanggat nananatili ang batayan balanse na iyon at tila may pag-asa na makamit ang katapusan nito, bukod sa pagbabaligtad ng mga aksyon ng Iran, kundi pati na rin ang aktwal na pagpahayag ng Iran na magbigay ng ilang konsesyon, sa tingin ko, mananatiling mataas ang suporta sa Israel. Sige, ngayon, dilipat naman tayo sa Hilagang Israel. At pag-uusapan din natin kung ano ang nararamdaman ng mga residente ng Hilagang Israel tungkol sa nagpapatuloy na digmaan. Napatay ang isang sundalong IDF mula Estados Unidos sa katimugang Lebanon habang tumitindi ang labanan kontra Hezbollah sa hilagang hangganan ng Israel. Si Moshe Chuck Katz, 22, nag-iisang sundalo mula Connecticut sa Brigadang Paratrooper ay napatay sa rocket attack ng Hezbollah kagabi. 3 pang sundalo ang nasugatan sa mismong pag-ataking yon. Lumipat si Katz mag-isa sa Israel para mag-enlist, gaya ng kanyang kapatid. Inaasahan sanang uuwi siya para sa Passover na yung linggong ito, pero pinili niyang manatili at lumaban kasama ang unit niya. Lubos na nagdadalamhati ang kanyang pamilya sa balitang ito. Ayon sa IDF, 2 pang sundalo ang nasugatan sa hiwalay na atake ng Hezbollah noon gabi, kabilang ang isang mataas na opisyal mula sa Elite Combat Engineering Unit. Nangyayari ito habang pinalalalim ng Israel ang operasyon sa Timog Lebanon at inaatake ang mga kuta ng Hezbollah matapos muling nagkaputok ng mga rocket ang grupo noong Marso 2 na nagtapos sa ilang buwang katahimikan matapos ang tigil putukan noong 2024. Simula noon, hindi bababa sa 5 sundalong Israeli ang napatay sa fronteng ito. Ngayon, lumipat tayo kay correspondent Balir Sadin sa Hilagang Israel. Balir, ano ang pinakabagong balita tungkol sa sunod-sunod na alerto dyan? Halos bawat oras ay may mga alerto at sirena na tumutunog sa hangganan ng Israel at Lebanon, mismo sa lugar ng labanan. Kadalasan, ang mga insidenteng ito ay natatapos ng walang nasasaktan o seryosong pinsala. Pero tiyak na hindi talaga makapagpapatuloy sa normal nilang pang-araw-araw na buhay ang mga tao roon. Bukod pa rito, makikita nating nagpapalipad ang Hezbollah ng mga drone papuntang Nahariya at iba pang lugar sa Hilagang Israel. Pero kung ikukumpara sa ngayon, kahit papano kung gusto nating ihambing ang araw na ito sa kahapon o sa nakaraang araw, tiyak na mayroong kaunting. Mga pag-atake sa bilang man lang papunta sa mga lungsod at bayan sa loob ng hilagang bahagi ng Israel. Sabi ng Hezbollah, marami silang isinagawang operasyon laban sa mga sundalong Israeli sa loob ng Timog Lebanon. Halimbawa, binabanggit ng Hezbollah ang isang sagupaan sa isa sa mga baryo na tinatawag na Il Sharqiye sa Timog ng Lebanon, kung saan may pinaputok na anti-tank missile papunta sa isa sa mga tangke ng Israel doon. Hindi namin ito makumpirma at madalas banggitin ng Hezbollah na sila ang nagpapasabog ng ganitong o ganong tangke. Sa uli, karamihan sa insidenteng ito ay lumalabas na hindi totoo. Ngayon, inihayag ng hukbong Israeli ang kanilang mga aktibidad nitong mga nakaraang araw sa fronting ito. Ang pinag-uusapan natin dito, ayon sa sinabi ng IDF, ay mahigit sa 12 ng mga operatiba ng Hezbollah ang napatay at mahigit 200 na mga infrastruktura ang nawasak. Ito ay siyempre ang aktibidad ng Division 146. At siya nga pala, may ilang ulat mula sa loob ng Lebanon na nagsasabing may ginagawang paggiba ng bahay o infrastruktura sa nayon ng El Tayib na medyo hilaga ng Vintage Bell. Ibig sabihin, tinatalakay natin ang mas malalim na aktibidad sa Timog Lebanon, hindi lang sa unang hanay ng mga nayon ng Hezbollah. Dagdag pa rito mula sa nakalipas na ilang minuto. Ang UNIFIL, ang puwersa ng kapayapaan ng UN, ay kakalabas lang ng pahayag na may sumabog malapit sa convoy ng supply ng UNIFIL na nagdulot ng pinsala sa isang sasakyan at bahagyang sugat sa isang peacekeeper. Hindi nila tinukoy kung sino talaga ang nagtanim ng pampasabog na ito. Pero alam natin na ginagamit din ng Hezbollah ang mga improvised na device na ito at syempre, maaari itong magdulot ng malaking pinsala.
Karaniwan binabanggit ng UNIFIL ang IDF kapag may putok ng artilleriya na tumatama malapit sa kanilang mga pasilidad. Sa pagkakataong ito, sinasabi nila na iniimbestigahan pa nila ang insidente. Salamat sa ulat mo, Paliab, mula sa hilaga ng Israel. Ngayon, ayon sa militar ng Syria, nadiskubre nila ang isa pang smuggling tunnel sa hangganan ng Syria at Lebanon, pangalawa na sa loob ng 24 na oras. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Syria, ang lagusan ay umarnay pinapatakbo ng milisyang mula Lebanon at natuklasan habang pinaiigting ang kontrol sa hangganan. Simula noon, sinalyuhan na ito ng mga espesyal na unit. Pero mahalagang tandaan na matagal nang ginagamit ang mga ruta ng papupuslit sa lugar na ito para maglipat ng mga armas, kalakal at mga mandirigma. At ang pinakahuling pagkakatuklas na ito ay nagpapakita kung gaano pa rin kaaktibo ang mga network na iyon. Kasama natin ngayon si Jack Neria, dating Deputy Head ng Assessment ng Israeli Military Intelligence. Jack, ano ang ipinapakita ng paulit-ulit na pagkakatuklas ng mga tunnel tungkol sa laki ng pagpupuslit sa hangganan ng Syria at Lebanon ngayon? Isa pa rin ba itong issue para sa Estado ng Israel? Kita natin ang matinding galit ng pamahalaan ng Lebanon dahil sa pagkakasangkot ng Hezbollah sa digmaan. Masasabi mo ba na may ginawa ang militar ng Lebanon para tugunan ito? Sa tingin ko, wala namang anumang impluensya ang militar ng Lebanon sa Hezbollah. At sa kabaliktaran pa nga, sa palagay ko, natatakot sila sa Hezbollah. Natatakot silang gumawa ng anumang aksyon laban sa Hezbollah dahil ito ay agad na magdudulot ng katapusan ng hukbong sandatahan ng Lebanon. Dahil karamihan sa mga unit, 60% ng mga unit ay mga Shiite. At ang mga Shiite na yon ay hindi lalaban sa kanilang mga kapatid. Pagdating sa Syria, ito talaga ang pinagmumulan ng mga armas nitong nakaraang taon, nitong nakaraang 16 na buwan. Ang mga armas ay naipuslit mula sa Syria. Dahil noong panahon ng rehimen ni Bashar Assad, napaka-aktibo ng Hezbollah sa Syria at naghukay sila ng kanilang mga kuta sa loob ng Syria. Malalaking lagusan na may 4 na long-range na mga misil. At sa ngayon, kabalitaran na ang sitwasyon dahil ang rehimen ni Al-Shara al-Re ay labis na laban sa Hezbollah. At kamakailan, nagpadala ang mga Syrian ng 4 na division sa kahabaan ng 300 at 70 hanggang 70 kilometro ng hangganan sa pagitan ng Lebanon at Syria na may malinaw na layunin na tamaan lang ang mga lugar na maraming Shiite, kung saan ang mga dating sundalo ng Syrian ay kinasangkutan at nirecruit ng Hezbollah. Ang mga sentro ito ang sentro ng mga aktibidad laban sa rehimeng Syrian at hindi iyon papayagan ng mga Syrian. Kaya ang Hezbollah sa totoo lang ay lumalaban sa dalawang harapan. Ang isa ay nakaharap sa Israel at ang isa pa ay nakaharap sa Syria at natatakot na anumang interbensyon ng Syria sa loob ng Lebanon ay tiyak na tatama sa kanilang likuran. At masasabi nito na sa anumang paraan, ang sariling teritoryo ay tatamaan ng mga Syrian at ito ay tiyak na magiging senyales kay Hezbollah na kailangan niyang mag-focus sa kung ano ang natitira. May ikatlong harapan na nilalabanan ng Hezbollah at para sa akin, ito ang pinakamahalagang harapan. At ito ay kung sino ang may kapangyarihan sa Lebanon. Alam mo, ang issue tungkol sa embahador ng Iran ay napakasakit para sa mga nasa kapangyarihan sa Lebanon. Ibig kong sabihin, tumanggi ang embahador ng Iran na umalis ng Lebanon at sinabi ni Hezbollah na poprotektahan ito ang embahador ng Iran. Kaya ibig ko sabihin, sa kabila ng lahat ng hangarin ng gobyerno ng Lebanon, isa na naman itong patunay ng kanilang kabiguan at masasabi kong imposibleng misyon na pamunuan ang bansa. Kaya nandito tayo ngayon. Sino ang magiging soberano sa Lebanon? Sino ba talaga ang may kapangyarihan sa Lebanon? Ito ba ay ang Hezbollah o ang CI community kasama ang Biberi? Ito ba ang legal na gobyerno ng Lebanon? Sa ngayon, pinagtatalunan pa ito at wala pang malinaw na sagot. Sa tingin ko ngayon, ang Hezbollah ang may kalamangan kumpara sa gobyerno ng Lebanon. Sige Chuck, gusto kitang pasalamatan ng sobra sa pansama mo sa amin. May isa na lang talaga akong tanong bago ako magpaalam. At yon ay tungkol sa nakita natin sa relasyon ng Syria at Israel sa gitna ng digmaang ito.
Balinaw naman, nakita natin na sinabi ng Lebanon na gusto rin nilang makipag-usap sa Israel tungkol sa issue sa Hezbollah. Pagdating sa usapin ng posibleng kasunduan o anumang uri ng kasunduan sa pagitan ng Israel at Syria, masasabi mo ba na ang digmaang ito ay mas nagpapalapit sa Israel at Syria para mangyari yon? Sa tingin ko, hindi natin dapat at pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Dahil ang ibig ko sabihin, ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan na kailangan nating yakapin at sabihin na kailangan nating lumika ng sitwasyon kung saan hindi lang tayo nakikipag-usap sa mga Syrian, nakikipagkita na tayo sa kanila mula pa noong 1 taon at kalahati na. Nakikipag-usap na tayo sa kanila pero kailangan din nating magkaroon ng kasunduan sa seguridad kasama nila. Maaring kasama sa kasunduang ito ang isa sa mga talata nito na tumatalakay sa Hezbollah at tumatalakay sa Daesh, tumatalakay sa mga jihadis. Sa tingin ko, ito ang dapat nating pangtuunan ng pansin. Sa palagay ko, kahapon napatunayan natin kaya nating makipagtulungan sa mga Syrian. Nagkaroon tayo ng utos sa mga tropa na pumasok sa teritoryo ng Syria sa lugar ng Hamon. At mula doon ay bumaba patungong Lebanon at kumilos laban sa isang target sa loob ng Lebanon. Kaya malinaw na may kooperasyon dito. Naniniwala akong kahit hindi pag-usapan ng detalye, may nagaganap sa pagitan ng dalawa. Sige, gusto ko magpasalamat sa iyo, Jack, sa pagsama sa amin. Sa kasama ang palad, kailangan muna naming mag-commercial break sandali. Pero huwag kayong aalis. Babalik kami agad dito sa I-24 News. Ilang minuto lang itong break na ito. Ako si Natasha Kerjak. Magkikita tayo ulit mamaya. Kakarating lang ng balita, tumama ang Iranian ballistic missile sa bukas na lugar sa Timog Beersheba na nagbasag ng mga bintana sa kalapit na bahay. Wala pang naiulat na nasugatan, mabibigay kami ng update pag may bagong impormasyon tungkol sa pag-ataking iyon. Balik sa Canada, tumataas ang mga alalahanin sa seguridad sa North America dahil sa ulat na daan-daang operatiba konektado sa Iran ay posibleng nasa loob na ng Canada. Sabi ni mga opisyal ng oposisyon sa Canada at eksperto, posibleng may 1,000 dating miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran o IRGC sa bansa na maaring magbanta hindi lang sa Canada kundi pati sa Estados Unidos. Ikinababahala na kapasok ang ilan sa kanila sa pamamagitan ng paghingi ng asylum o dahil sa mga butas sa sistema ng imigrasyon, kaya mahirap silang matunton o mapatalsik. Kasabay nito ang babala ng intelihensya na maaaring naglabas ang Iran ng operational trigger na posibleng mag-activate ng mga sleeper network sa ibang bansa matapos magsimula ang digmaan kontra US at Israel. Ayon sa mga autoridad sa Canada, hindi pa kumpirmado ang mga bilang na ito, pero lumalakas na ang debate kung sapat ang aksyon laban sa pangalib na ito. Makakasama natin ngayon mula Ottawa si Casey Babb, Direktor ng Macdonald-Laurier Institute. Gaano ba kapanipaniwala ang mga pantatayang ito? Ano talaga ang alam natin tungkol sa presensya ng mga konektado sa IRGC sa Canada? Una sa lahat, salamat sa pag-imbita sa akin. Tingnan mo, nangyayari na naman ito na isulat ko na rin sa Free Press noong Disyembre. Nakakarinig ako mula sa mga mapagkakatiwalaang tao, mula sa mga mamamahayag, mula sa mga eksperto na pinag-aralan ng Iran halos buong karera nila, mula sa mga eskular, mula sa mga eksperto sa pambansang seguridad, na merong daan-daang dating opisyal ng Iran, mga matataas na opisyal dito sa Canada. Ang ilan sa kanila ay konektado sa militar, ang ilan naman ay konektado sa nuclear program ng bansa. May mga individual pa nga dito na malapit na konektado sa dating pinakamataas na pinuno. Kaya ito ay isang totoong issue dito. Nagsisimula ng mamulat ang mga tao tungkol dito. Pero ang komunidad ng mga Iranian dito na marami sa kanila ay naging biktima ng rehimeng iyon ay talagang matindi ang nararamdaman tungkol sa isyung ito. Kapag pinag-uusapan ng mga opisyal ang tungkol sa mga sleeper agent na ito, ano ba talaga ang ibig sabihin nito sa practical na aspeto? Kapag pinag-uusapan ng Iranian diaspora sa Canada,
Ano ang mga kinakatakot nila tungkol sa posibleng pag-activate ng mga network na ito? Tungkol sa usapan ng sleeper agent o sleeper network. Medyo hindi pa malinaw yan sa ngayon. Alam mo, nakita na natin ang maraming insidente sa Canada, mga pamamaril sa mga sinagoga, ang pamamaril sa US Consulate sa Toronto, mga individual na naging target dahil nagsalita sila, mga disidenteng nagsalita laban sa rehimen. Kaya may ganyan. Pero kung masasabi bang sleeper cell o agent ang mga yon, mahirap sabihin. Pero alam natin at ang Ahensya ng Seguridad at Intelihensya ng Canada, ang pangunahing ahensya ng paniniktik natin, ang CSIS, ay lumabas na sa publiko at nagsabing napigilan nila ang mga posibleng nakamamatay na pag-atake na nagmumula sa Iran laban sa mga individual sa Canada. Kinailangan nilang maglaan ng resources at baguhin ang direksyon para mapigilan ang mga banta. Kaya seryoso talaga ang isyung ito. Nalalagay sa panganib ang buhay ng mga tao at gaya ng nabanggit mo, natatakot ang diaspora. Naiinsulto sila at ayaw nilang katabi ang mga taong ito. Sa tingin ko, sa pinakaugat, maraming magagaling na nakausap ko na pumunta sa Canada para pagandahin ang bansa at buhay nila at ng pamilya nila ay natatakot. Pag-usapan natin ang reaksyon ng mga Canadian sa mga ulat na ito. Malaki ba ang pag-aalala o hindi ito issue? Sana masabi ko na marami talagang nag-aalala, pero ang totoo, sa tingin ko, para sa karaniwang Canadian, hindi ito issue. At sa totoo lang, tingin ko bahagi ito ng mas malawak na isyung panlipunan na nangyayari dito sa bansa na talagang isang seryosong banta. Siguro, sa palagay ko, maaari kong ituring na ito marahil ang pinakamalalang issue na kinakaharap ng bansa ngayon. At iyon ay sa loob ng mga dekada. At lalo na nitong mga nakaraang taon, tinuruan tayo hindi lang na ang pagkakaiba-iba ay ating lakas, kundi racist din daw kung kukwestiyonin natin ang kahit anong antas ng pagkakaiba-iba. Maliban na lang, syempre, kung mga Hudyo o Israeli ang usapan. Tinuruan tayong huwag kwestiyonin ang pagkakaiba-iba dahil baka matawag kang racist o matatakan, kahit na minsan ito'y sumisira sa pagkakaisa, demokratikong halaga, at pambansang seguridad. Para sa akin, kung gusto nating mapigilan ang pagdurugo, at higit pa ito sa usapin ng mga opisyal ng Iran na pumapasok sa Canada. Kailangan nating magising sa katotohanan na, alam mo, ang pagpapaubaya sa kawalang pagpaparaya ay mauuwi sa ating pagkawasak. Kaya para sa akin, kapag pinag-uusapan natin ang mga opisyal ng Iran, ang isyong ito dito ay talagang konektado. Sige, Casey, gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa amin. Ngayon ay lilipat naman tayo sa West Bank. Nagbabala ang mga opisyal ng seguridad ng Israel na lalong hindi matatag ang West Bank at maaring lumala ang sitwasyon dahil sa mga pahayag at kaganapan doon. Nanawagan si Ministro ng Pananalapi Bezalel Smotrich na palawakin ang aktibidad ng mga settlements sa buong teritoryo. Binubura ang dating pagkakaiba ng mga lugar A, B at C. Sabi ng mga opisyal ng seguridad, ramdam na nila ang epekto nito. May ulat ng karahasan mula sa mga settler na umaabot pa sa mas malalalim na bahagi ng West Bank tulad ng pagsusunog ng ari-arian ng Palestino at pagtatayo ng mga bagong outpost kahit sa lugar na kontrolado ng autoridad ng Palestino. Lumabas ang tensyon sa militar at media matapos detensyunin ng IDF ang CNN crew na nagko-cover ng karahasan na sugatan ang isang mamamahayag at nasira ang gamit nila. Kasama natin ngayon si Hamza Hawidi. Siya ay Palestinong manunulat at dating bihag ng Hamas. Ikwento mo kung ano ang nangyayari ngayon sa West Bank ayon sa mga Palestinong kakilala mong nandoon. Salamat sa pag-imbita. Napapansin ko na tuwing may military escalation o digmaan laban sa Iran, lumalala rin ang terorismo ng mga settler sa West Bank. Nakita natin ito noong 12 araw na digmaan at nangyayari uli ngayon. Pero ang mas nakakabahala ngayon ay tumitindi ang antas ng mga pag-ataking ito, ang antas ng terorismong ito. Pinag-uusapan natin ang mahigit 400 pag-atake mula simula ng taon ayon sa WAFA website. Mahigit 200 pag-atake ang tinutukoy based sa kalkulasyon ng IDF. Nakakatakot talaga dahil may mga pag-atake ng higit pa sa 1 beses kada araw sa maraming baryo sa West Bank.
Naririnig natin ang tungkol sa paglabo sa pagkakaiba ng mga sunang A, B at C. Gaano ito kahalaga ayon sa naririnig mo mula sa mga kaibigan mo ron? Paano ito tinatanggap o iniintindi ng mga Palestino? Oo, ginagamit na ito bilang argumento na kahit sa West Bank, kung saan walang Hamas o mga milisya gaya ng sa Gaza, may mga matitinding pag-atake pa rin na ginagawa ng mga settler. At sa kasamaang palad, nanonood lang ang hukbo o hindi tumutulong. At ang pulisya sa Israel ay inuukol ang kanilang mga resources sa ibang lugar. Kaya ang sinasabi ng mga Palestino, kahit wala namang Hamas sa West Bank, araw-araw pa rin naming nararanasan ang mga pag-ataking terorista. Hindi masyadong ginagawan ng paraan ng gobyerno, hukbo o pulisya para pigilan ito. Sa katunayan, tulad ng tama mong nabanggit, kahit na araw-araw namiyayari ang mga pag-ataking ito, pinag-uusapan pa rin natin ang pagtatayo ng mga outposts sa Area A na dapat ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng otoridad ng mga Palestino. Pinag-uusapan natin ang outposts sa Area B at Area C, pati ang pinansyal na kompensasyon para sa mga radical na grupong settler. Pinag-uusapan natin na ilang linggo lang ang nakalipas, ang Ministry of Finance sa Israel ay nagbigay o naglaan ng 5 milyong shekel para sa mga settler na yon. Kaya ang argumento na ibinibigay ay kahit walang karahasan, aatakehin pa rin ng mga settler na iyon ang mga Palestino. Kaya ipinapakilala ito bilang panawagan sa hanay ng mga Palestino na kailangan may armadong grupo para protektahan sila mula sa mga pag-atake. Ngayon, ako bilang si Hans, hindi ako naniniwala na ito ang tamang paraan para tugunan ng problema. Sa tingin ko, ito ay isang problemang dapat tugunan ng Estado ng Israel. Sa kasamaang palad, hindi ko nakikita na mangyayari ang alinman dun sa ngayon. Napaka-interesante marinig ang pananaw na yan. Malinaw na nangyayari ito sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon sa Gaza. Halos nawala rin ito sa mga pangunahing balita mula nang magsimula ang digmaan. Bilang isang taga-Gaza na kasalukuyang naninirahan sa Europa, ano ang masasabi mo? Mas malalaking mensahe ngayon mula sa mga taga-Gaza tungkol sa sitwasyon, mga nais nilang mangyari at sino sa tingin nila ang epektibong leader. Mas marami ang naniniwalang di kayang protektahan ng Hamas o autoridad ng Palestina ang buhay ng mga Palestino. O dadalhin ako niyan sa puntong pinag-uusapan ko kanina. Dahil sa ngayon, may panukala na iniharap ni Nikolai Beledorf mula sa lupon ng kapayapaan ni Trump. Kabilang dito ang pagdidisarma sa Hamas para sa ganap na muling pagtatayo ng Gaza, pagkakaisa at bilang unang hakbang tungo sa paglutas ng suliraning Palestino. Ngayon, gaya ng sabi ko, ang argumento ay tingnan ng West Bank, hindi sila armado at wala silang mga armadong grupo, pero may karahasan pa rin. Ang argumento ay dapat may baril ang Hamas at armadong grupo sa Gaza para hindi makarating sa Gaza Strip ang karahasang tulad ng nangyayari sa West Bank. Ito ang dahilan kaya binibigyang diin ko ang kahalagahan ng agarang paglutas sa isyung ito. Kung hindi magiging makatotohanan na patuloy na inaatake ang mga Palestino kahit na pinag-uusapan natin ang West Bank o ang Gaza Strip. Maraming milisya tulad ng Hamas, Palestinian Islamic Jihad at iba pang anti-Hamas na grupo. Kaya sa tingin ko, mahalagang tugunan ang problemang ito sa West Bank. Upang magbigay ng halimbawa sa mga Palestino, kung ano ang magiging itsura ng sitwasyon kapag walang mga armadong grupo, kapag walang pamumuno ng mga milisya, kung ano ang maaaring maging kalagayan at kung paano ito mapapabuti. Kaya natin mabago ang pananaw ng mga Palestinong residente tungkol sa pagresolba ng sitwasyon sa Gaza at sa pangmatagalan upang maresolba ang usaping Palestino. Sige Hans, gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa amin. Gaya ng dati, napaka-interesante marinig ang iyong pananaw. Babalik tayo sa ating mga panauhin dito sa studio tungkol sa paksang ito. Malinaw na nakikita na natin ngayon na ang Israel ay nakikipaglaban na sa Iran. Sumali ang Lebanon at Houthis. Patuloy pa rin ang labanan sa Gaza. At ngayon, alam mo, ang mga security sources at opisyal sa Israel ay nagbabala tungkol sa sitwasyon sa West Bank na maaring sumabog anumang oras. Madalas nating marinig na maliit lang daw ang grupong ekstremistang settler na ito at hindi raw ito sumasalamin sa mas malawak na komunidad ng mga settler. Hindi raw ito sumasalamin sa karamihan ng mga paniniwala ng Israeli. Pero paano dapat tugunan ito ng Israel? Bakit tumataas ang karahasan ngayon? Nakikita natin ito dahil may mga teroristang Hudyo sa West Bank na nais magsimula ng ikatlong intifada. Gusto nilang udyukan ng mga Palestino sa karahasan dahil naniniwala silang baka mapalayas at maisantabi ang mga ito. Iyan ang kanilang plano. Ang matindi, sobrang mga ultra-nasyonalista.
Ang militar ay patuloy na lumalaban sa terorismo sa West Bank. Ngunit pinayagan ng gobyerno ang pagiging mabilis humila ng gatilyo. Dahil nagkaroon na ng maraming insidente kung saan napatay ang mga Palestino na malinaw namang hindi mandirigma at hindi naman ito mukhang seryosong iniimbestigahan. Ngayon, ginawa ng legal ng gobyerno ang mga settlement outposts sa mga lugar na A na para lang dapat sa mga Palestino at hindi dapat lagyan ng settlement. Isa itong sunod-sunod na provokasyong nakakagalit dahil iisipin mong ang Israel na kasalukuyang may mga labanan at bumababa ang suporta sa Europa at US ay maaring gustong magpakita ng lehitimong imahe sa West Bank na kaya nitong gawin. Gaano kalaki ang banta sa Israel na yon, Yaakov? Seryosong banta ito sa seguridad. Totoo, hindi man marami, pero pinapalala pa rin ito ang sitwasyon dahil ang katotohanan na hindi naman malaki ang bilang ng mga anarkista at terorista at mga taong umaatake sa mga inosenteng Palestino, ibig sabihin nito ay kayang-kaya itong solusyonan. Sa tingin ko, ang kailangan mangyari ay magdeklara ng state of emergency ang IDF, Central Command at pulisya ng Judea at Samaria at ang Shin Bet. At kailangang pagsamahin ng malalaking rekurso at isang task force para mahuli ang mga taong ito bago pa sila makapinsala ng mas malala. Tulad ng sabi mo, ito ang huling kailangan ng Israel. Hindi ko napapasukin ng politika, pero mula sa pananaw ng seguridad, isa itong malaking babala na anumang oras ay pwedeng magdulot ng malaking problema. Sige, kailangan na nating lumipat sa susunod nating kwento, sa kasamaang palad. Alam kong pwede pa nating pag-usapan ito, pero pansamantalang nilimitahan ng Israel ang pag-access sa mga sagradong lugar sa Jerusalem matapos ang sunod-sunod na pagpapaputok ng missile mula sa Iran na nagdulot ng pangamba sa kaligtasan. Sa mga nagdaang araw, mga ballistic missile at mga piraso ng mga ito ang bumagsak ng mapanganib na malapit sa mahahalagang pook sa lumang lungsod, kabilang ang simbahan ng Banal na Sepulkro, isa sa pinakamahalagang lugar ng Kristyanismo na walang bomb shelter. Kaya hinihiling ng otoridad sa mga mananampalataya ng lahat ng relihiyon na umiwas muna. Pinigilan nila si Cardinal Pizzaballa, ang Latin Patriarch, na magsagawa ng misa dahil sa banta sa seguridad. Siyempre, nangyayari ito sa isang napakasensitibong panahon, ilang araw bago ang mahal na araw na nagdudulot hindi lang ng mga alalahanin sa seguridad, kundi pati na rin ng mga isyong panrelihiyon at diplomatiko. Ayon kay US Ambassador Mike Huckabee, mahirap maintindihan o bigyang katwiran ang desisyon ng Israel na hadlangan ang mga mataas na pari ng Katoliko na sumamba sa simbahan ng Banal na Sepulkro ngayong Palm Sunday. Gusto ko lang kayong balikan agad tungkol dito. Dan, sa tingin ko, mukhang maaari itong magdulot ng seryosong issue sa diplomasya. Ang pagsasalita ni US Ambassador Mike Huckabee ay malinaw na nagpapakita ng kanyang pag-aalala sa desisyon ng Israel. Ano bang nangyayari dito? Bakit ito ang itinuturing na tamang hakbang na gawin? Iniisip ko na naniniwala talaga sila na ito ay para sa seguridad. Pero syempre, napakasama ng dating ng kwento, kaya pati si Mike Huckabee na isang malaking taga-suporta ng Israel ay minabuting makialam. At kailangan kong maniwala na ito ay babaligtarin bago dumating ang holiday. May kaugnayan ito sa nabanggit natin kanina na parehong matinding ultra-nationalista ang National Security Minister at isa pang Finance Minister na nasa Defense Ministry. Laging mali ang mensaheng ito dahil ang political na panig ng mga otoridad ng Israel ay madalas, sa tingin ko, ay naglalayong magpakita ng napakatigas na posisyon. Maganda ito para sa kanila at taga-suporta nila, pero masama para sa imahe ng Israel, para itong sabuatan ng sariling gobyerno laban sa Estado. Tama. Sige. Pupunta naman tayo ngayon sa Strait of Hormuz. Gusto ko na sabihin ito ngayon. Mayroon tayong update mula sa Beersheba. Ayon sa Magen David Adom, ang emergency response team ng Israel ay nagbigay lunas sa 4 na bahagyang nasugatan dahil sa tama ng Iranian ballistic missile sa Beersheba kamakailan. Ayon sa ulat, nasugatan ng 4 dahil sa mga lumilipad na bagay mula sa shockwave ng direktang tama ng missile malapit sa bukas na lugar. Ngayon, punta tayo sa Strait of Hormuz. Habang may negosasyon ang US at Islamic Republic ng Iran, nagdagdag ang Iran ng bagong kondisyon para sa pagwawakas ng digmaan na posibleng magbago sa pandigdigang ekonomiya. Ngayon, hinihiling ng Tehran na kilalanin ang kanilang kontrol sa Strait of Hormuz, mahalagang daanan ng barko kung saan dumadaan ang 20% ng langis sa mundo. Hindi lang ito tungkol sa kalamangan, kundi pati sa pera. Binanggit ng mga opisyal ng Iran ang sistemang nagpapabayad sa mga barko para makadaan na posibleng kumita ng daan-daang milyong dolyar bawat buwan.
Ang problema, labag ito sa international na pamantayan at nagbabala na ang US at mga kaalyado na ito ay ilegal at delikado. Pero dahil sa pagkaantala ng pagpapadala ng mga barko sa kipot at may ilang ulat na nagsasabing may mga barko na nagbabayad para sa ligtas na pagdaan, maaring sinusubukan na ng Iran kung ano ang itsura ng sistemang yon habang nangyayari ito. Babalikan ko mga panauhin sa studio. Yakov, ano tingin mo? Pwede ba talagang hilingin ito sa Estados Unidos? Sa tingin ko, kayang buksan ng Estados Unidos ang kipot ng Hormuz kahit walang tulong ng Iran. Nilipol na nila ang parehong hukbong dagat ng Iran, ang regular na hukbong dag at ang IRGC Navy. Sinusuri nila ang kipot ng Hormuz at kinukuha ang mga mina sa dagat habang tayo'y nag-uusap. At sila, kasama ang Israeli Air Force, ay tinatanggal bawat natutukoy na pwesto ng mga misil mula baybayin patungong dagat. Ibig sabihin, hindi nila kailangang buksan ng buong kipot. Sapat na magbukas ng isang zone para makasama ang mga barkong iyon. Sa tingin ko, ang banta ng Iran na isara ito ay halos pananakot lang. Pero posible pa rin silang umatake. Ang pangunahing dahilan ng kawalan ng pagpapadala ngayon ay dahil natatakot ang mga kumpanya ng insurance na mag-insure ng oil tanker. Kaya mas komplikado ang sitwasyon. At sa tingin ko, militarily, maaring mabuksan ito. Pero mas gusto ng Estados Unidos na isama ito bilang bahagi ng isang tigil putukan. Kaya iyon ang tinitingnan nila ngayon. Pag-usapan natin ang epekto nito sa ekonomiya. Dan, gusto ko rin marinig ang opinion mo. Hindi na ito teorya. Nakikita na natin ang epekto sa iba't ibang bansa. Ang nagsimula bilang isang panrehiyong labanan ay ngayon tinutukoy na bilang pinakamalaking pangkaantala ng supply ng langis sa makabagong kasaysayan matapos epektibong isara ng Iran ang Strait of Hormuz na gaya ng sinabi ko ay isang ruta na karaniwang nadadala ng humigit kumulang 20% ng langis sa buong mundo. Kaya tumaas ang presyo dahil dito. Nakikita natin na humihigpit ang supply ng enerhiya. Nagsimula ng magrasyon ng fuel at magbawas ng enerhiya ang mga gobyerno sa Asya at Gitnang Silangan at hindi lang ito limitado sa langis. Naantala ang export ng pataba, kaya posibleng tumaas ang presyo ng pagkain, lalo na sa mahihirap na bansa. Nagbabala ang mga ekonomista na maaring bumagal pa ang ekonomiya at tumaas ang pangalib ng pandaigdigang resesyon kung tatagal ang digmaan. Babalik ako kay Dan Perry, ang ating International Affairs Analyst. Sino ang pinaka-apektado sa ekonomiya dahil sa digmaan? Hindi. Lahat ay apektado, pero karamihan ng langis mula Persian Gulf sa Strait of Hormuz ay para Asya. Kaya maisip mong maaring mag-alala ang Sina, lalo't marami silang langis mula sa Iran. Malinaw na, lagpas pa sa langis ang epekto nito. Apektado nito ang maraming industriyan may kaugnayan sa produktong petrolyo. At hindi na kailangan ng pandaigdigang ekonomiya ito ngayon, lalo na't sunod-sunod na abala na naranasan mula sa mga taripa ng Amerika at iba pa. Pero kung titingnan ng Strait of Hormuz, sa madaling salita, ang ginagawa ng Iran dito ay pagbabanta na paputukan ng mga misil ang mga barko. At wala namang kahit anong maaring ipresenta na lehitimo sa loob ng pandaigdigang sistema tungkol dito. Nakakatawa para sa Iran na ihambing ang Strait of Hormuz sa Suez Canal dahil ang buong kanal ng Suez ay nasa Egypt, samantalang bahagi lang ng teritorial na katubigan ang hawak ng Iran. Pwede mo naman itong iwasan ng buo. Magkakahati ang Iran, Oman at UAE sa Strait of Hormuz. Isa itong kalokohan. Hindi ko maisip na inaasahan pa nilang seseryosohin ito. Ipinapakita lang ng paglalahad nila ng kahilingang ito nang hindi man lang nahihiya o mukhang ganun niya sa pamamagitan ng mga Pakistani kung gaano sila kabilib sa sarili. Kahit sa lahat ng nangyari, akala pa rin nila sila ang panalo. Sa tingin ko, mas estratehiko itong problema kaysa sa mga isyung pang-ekonomiya natin. Kawili-wili. Sa bagay na yan, bumalik na naman ang mga Houthi. Ang mga rebelding Houthi na suportado ng Iran ay muling naglunsad ng mga pag-atake gamit ang missile at drone laban sa Israel nitong Sabado. Di ko mapigilang matawa sa sobrang absurdo na nangyayari na yon. Tina-target nila ang tinatawag nilang mga military site ng Israel sa timog ng Israel, pero lahat ay na-intercept. Ang nakikita mo ay lungsod ng Eilat, hindi military site. Ang mas malaking tanong ay kung ano ang susunod na mangyayari. Nagbabala ang analyst na posibleng muling targetin ng Houthi ang shipping route sa Red Sea. Mahalaga sa pandaigdigang kalakalan, lalo na habang ginubulo ng Iran ang trapiko sa Strait of Hormuz. Kapag nangyari yon, maaring maapektuhan ang global na supply ng enerhiya, tumaas ang gastos sa pagpapadala, at maapektuhan ang mga ekonomiya. Hindi na namin ito kayang ipaliwanag pa ng mas detalyado. Ngunit makakasama natin na yon ang ating batikang korespondente sa Middle East, Ariel Osran. Ariel, gaano kahalaga na muling sumasali sa labanan ang mga Houthi sa ngayon? Sa huli, anong papel ang ginagampanan nila sa mas malawak na estratehiya ng Iran?
Tama, Natasha. Kaya nakikita natin na isa na namang proxy ng Iran ang sumasali sa labanan bukod pa sa Hamas at Palestinian Islamic Jihad. Ang buong Iranian Axis ay aktibo sa digmaang ito. Ngayon, ang mga Houthi nagbanta sila 12 oras bago nila inilunsad ang kanilang unang ballistic missile sa Israel na nagsasabing hanggat nagpapatuloy ang mga pag-atake ng US at Israel sa lahat ng bansa sa tinatawag nilang Axis of Resistance, ibig sabihin hindi lang Iran kundi pati Iraq, Lebanon at maging Gaza. Hanggat nagpapatuloy ang mga pag-ataking ito, nakahanda silang umatake anumang oras. At sa tingin ko, medyo sabik silang umatake dahil 12 oras lang matapos yon. Inilunsad na nila ang una sa 2 ballistic missile attacks nila sa Israel kahapon. Ngayon, ang sinasabi nila ay magpapatuloy ang mga ataking ito hanggat patuloy na inaatake ng Israel at US ang lahat ng mga bansang iyon na nagpapahiwatig na. Kahit matapos na ang digmaan sa Iran, maaari pa rin nating makita ang mga pag-atake ng Houthi sa Israel. Pati na rin ang kipot ng Bab el-Mandeb na nasa pulang dagat. Sa madaling salita, kinukumpleto nito ang pagsasara ng mga pangunahing daanan ng tubig na nakapaligid sa Arab Peninsula. Sa may silangan ang kipot ng Hormuz. At ngayon ay may malaking banta rin sa kipot ng Bab el-Mandeb sa kanlurang bahagi. Yakov, napansin kong tumatango ka o umiling. May gusto ka bang idagdag sa sinabi ni Ariel? May gusto lang ako idagdag. Una, hindi aksidente ang timing nito. Malinaw na naghihintay ang mga Iranian kung kailan nila aaktibahin ang mga Houthi para bantaang ang Bab el-Mandeb bilang alternatibong daanan ng pag-export ng enerhiya. Gaya ng sabi ni Ariel, binabaan nila ang Hormuz at Bab el-Mandeb. Pero gusto kong ipaalala na malaki ang agwat ng banta sa kakayahan. Sa nakaraang 6 na buwan, malaki ang taas ng trapiko sa Bab el-Mandeb. Hindi rin ito nagkataon dahil nandoon ang American at Israeli Navy. Ngayon, naririnig na rin natin ang usapan tungkol sa posibleng base sa lugar na yon. Kaya sa huli, gusto nilang magbanta at gusto nilang tiyempuhan ito para magmukhang may bago silang alas na magagamit sa kanilang negosasyon. Hindi ko iniisip na dapat seryosohin agad ang bawat banta ng Iran dahil kaduda-duda kung kaya nilang isara ang daan ng tubig na ito. Gusto ko malik sa iyo, Ariel. Sa tingin ng Israel, gaano kalaki ang banta ng mga Houthi batay sa militar nilang kakayahan? Gets ko ang punto ni Yakov na banta pa lang ito ngayon. Pero balikan natin ang nakalipas na 2 taon at kalahati. May mahabang panahon na inatake ng mga Houthi ang mga barko sa Red Sea. Dahil dito, nagsagawa ang Estados Unidos ng sunod-sunod na pag-atake sa loob ng 53 araw laban sa mga Houthi. Nagtapos iyon sa kasunduan ng Houthi at Administrasyong Trump na itigil ang mga pag-atake. Kaya maaari nilang ipagpatuloy ang mga pag-atake na iyon anumang oras gaya ng ginawa nila noon. Isa pang mahalagang dahilan ay ang pagsali ng mga Houthi. Sinasabi nila na hindi lang nila ipagpapatuloy ang pag-atake sa mga Israeli at Amerikanong lugar, kundi sinasabi rin nila na maaari din itong mangyari sa mga tinatawag na kaibigang bansang Arabo na nagpapahiwatig na tulad ng Iran. Maaari rin nilang targetin ang mga bansang Arabo sa Gulpo habang nagpapatuloy ito. Sige, gusto kitang pasalamatan, Ariel, sa pansama sa amin. Sa kasamaang palad, hanggang dito na lang muna tayo. Naubos na ang oras natin sa I-24 News, pero babalik kami ng live mamayang 8:00 ng gabi. Manatili sa I-24 News, ako si Natasha Kirchuk. Salamat sa mga panauhin dito sa studio, magkikita tayo muli.